Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN. Pahayag ito ng DPWH Regional Director sa Region 4B or Mimaropa. Yung inirereklamo ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na palpak na flood control projects. Yon. Pinagsisibak na daw ang mga district engineers. Ito, pakinggan natin ang regional director. Isang very important po na i-announce ko po ngayon. As of this moment, i-relieve ko na po ang project engineer dito sa proyektong ito. Okay? Sa government side, i-relieve ko po. Hindi lamang po ang project engineer, i-relieve ko rin po ang lahat ng kung sino ang naka-assign dito sa project na ito para maging transparent. Ilalagay ko po dito bagong engineer, bagong mga tao para po maiwasan kung mayroon man, and speculated, para po maiwasan kung mayroon man pollution or nag-uusap-usap ang contractor at saka yung engineer. Isang very important po na i-announce ko po ngayon. As of this moment, i-relieve ko na po ang project engineer dito sa proyektong ito. Okay? Sa government side, i-relieve ko po. Hindi lamang po ang project engineer, i-relieve ko rin po ang lahat na kung sino ang naka-assign dito sa project na ito para maging transparent. Ilalagay ko po dito bagong engineer, bagong mga tao para po maiwasan kung mayroon man, and speculated, para po maiwasan kung mayroon man pollution or nag-uusap-usap ang contractor at saka yung engineer. Ang tanong, may magagawa pa ba? May maganda pa bang may bubunga ang pag-relieve ng district engineers at mga iba pang personnel ng DPWH sa palpak na project? Tapos na eh. Naubos na po ang pera. 1 billion pesos per kilometer. Halos walang bakal. So 3 kilometers daw yan, sabi ni Governor Dolor, di 3 billion. So, ngayon lang i-relieve. May maitutulong ba? May maibubunga bang maganda? To me, wala na. Yung kasabihan nga natin, aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Ubos na ang pera. Tapos, relieve lang. Anong mangyayari? Na-relieve lang. Nandiyan pa rin. Sumusweldo pa rin. Papalitan mo ng bago. Anong gagawin ng bago? Tapos na yung project. Kung mabuti nga na lang, pasalamat tayo at binisita ito ni Governor Dolor na nung una ayaw pa siyang papasukin ng gwardya kung wala daw written permission ng DPWH. Although humingi ng public apology ang regional director, kaya lang wala na. The damage has been done. So, ito po ang nakakalungkot na mga pangyayari. Ang daming naghihirap nating kababayan. Mga sakyanan, naaanod, mga tanim, agricultural crops nasisira, kabuhayan, ang klase ng mga bata hindi makapag-aral dahil sa baha na supposed to be hindi naman sana magkakaroon ng ganyang baha kung maganda lang ang pag-implement ng mga flood control projects natin. So, anong aasahan natin ngayon? To me, wala na. Too late a hero itong regional director na gumagawa ng ito. Yung district engineer, siya lang ba ang
may kinalaman sa ano. Kasi yung ako naniniwala ako sa siniwalat ni Mayor Magalong, yung anatomy of corruption. Ang dapat managot dito, number one, yung mga contractors o mga politiko dahil mas malaki yung napunta sa kanila. 40% ang napunta sa kanila. 15% napunta sa mga contractors o contractors. 30% na lang ang naiwan para sa mga proyekto. 15% pala, 10% pala sa implementing agency. So, ibig sabihin, DPWH. So, district engineer lang ba ang kumita? Imposible. Walang ano. So, we were not born yesterday. So, ngayon, hindi pa pala. Bukas pa magsimula. Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, humanda na kayo. Dahil hindi kayo sasantuhin itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Ang Kamara, ganun din. Gumagawa rin sila ng sariling investigasyon na nagsalita na nga ang kanilang majority floor leader, si Congressman Sandro Marcos, na inappropriate na silang mag-imbestiga. Ang TRICOM, may TRI-committee sila, mag-iimbestiga pa rin dahil nakakatulong din daw. Anong may tutulong? Mismo si ex-Senate President Franklin Drilon nagsabi na hindi maganda kung silang mag-imbista sa sarili nila kasi nga hindi mo maiwasan ang duda ng publiko na there is something cover up. So, independent body daw ang sana nga COA or ombudsman, yan ang suggestion ni Senator Drilon, which I agree. Ang COA nagbigay na ng utos sa Samarin, Bulacan. Ang tawag diyan is fraud audit. Talagang anong tawag doon? Very necessary. It's mandatory na i-audit yung mga flood control projects sa Bulacan dahil ang daming flood control projects, pinakamadami sa buong bansa, 683 flood control projects. Reklamo ang governor na hindi nila nararamdaman ang epekto ng mga flood control projects. So, ang Pangulo na lang, hintayin natin sino ang i-designate niyang mag-imbestiga sa mga ito. Basta, pasalamat tayo at ang Senado gumalaw na through its Blue Ribbon Committee. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon atong bisitahon maayong buntag. So siya na lang ang magtanom sa ilahang kape da nagibangagan sa yang bana kay yang bana na gibati. So siya na lang ang magtanom. So nagana siya unsa imong gibutang diha? Puradan og ite. So nagbutang siya og puradan og ite. Salamat gid ay sa Ginoo kay makapananom na mid kape. Nanamong gid mid kape para sa kaugmaon sa akong pamilya ug sa akong anak. Maayo pud na kay magtanom kag kape. So mao ni ang ilang kapihan nga 300 ka punuan kini ang ilang gitanom nga mga kape. So mao na ni ang nakatanom. So makita nimo ang ilang area. So mao ni ang ilang gitamnan. Sa 300 ka punuan. Dako gid kaayong pasalamat nga makaawas na mi sa kalisod. So dako daw kayang pasalamat nga nakapananom na sila kape kay aron daw mao sila sa kalisod og naay kasuporta sa ilang anak.
So nindot na kay tan-awon kay nakatanom na ang 300 ka punuan nga kape. So makita na to ang ilang area nga nindot pud kaayo ang ilang gitamnan nga area. So salamat kaayo sa Ginoo o sa nagatan-aw sa video.